So, isingit lang natin ang traffic na ito kasi malimit ko makalimutan. Kausap ko ang isang puting ahas or puting hito. Ano kaya pwedeng tawag sa kanya? Basta. Pwede rin puting ahas, no? Yeah, maybe. Puting ahas siguro siya. Okay. Kausap ko and ang hirap i-discuss ng bonggang-bongga. Meron daw palang inaatasan kung sino ang magde-deposit ng mga nakaw na yaman. Well, siguro hindi nila pwedeng i-deposit sa local banks dyan sa Pilipinas. So, most probably, offshore accounts, right? Doon sa mga countries siguro na, ano ba to, yung katulad ng sa Cayman Islands, mga ganun, o kaya sa Swiss banks, yung apakahigpit, hindi mo makakalkal ang mga records. Even in Singapore, right? Oh, Dubai. Shoutout sa mga nasa Middle East, lalo na po dyan sa Seven Emirates. Actually, namataan po ang isang, namataan yung, teka, may post yan eh. O, pinost ko yan. Yeah, namataan ng eroplano na na ginamit sa pagkidnap kay PRRD sa Dubai. I think kahapon. Ngayon, bakit daw nandun? So siguro, itong mga gigil sa ginawa kay PRRD, binabantayan nila yung kilos ng eroplano. Pati nga nung ginamit ni Ngiwi Ems pa Ilocos, ba nung nagkaroon sila ng rally, yung alyansa ng Bagoong Pilipinas nagkaroon ng rally after na makidnap si PRRD, yung eroplano pumunta ng Ilocos, o yun, ginamit pala ni Ngiwi M. Papunta doon para hindi, yan nga po ang sinasabi mga kababayan eh. Sana ituloy ang build, pero wala na tayong aasahan sa Build Better Morning Iwi. Alam niyo yung norte, maipopromote ang tourism kung, di ba, kung mas maraming mga flights schedule or flights papunta doon, or maybe magkaroon ng bullet train ang Pilipinas. Kailan pa kaya mangyayari? Inuuna kasi ang pagkamkam, worse, inuuna ang pagnanakaw. Right? Why not magkaroon ng bullet train mula Manila hanggang Norte? Baka tumakbo lang yan ng isang oras. Tingnan nyo ang tourism ng Japan, ang bongga. Mas malaki ang Japan sa Pilipinas, ha? Pero napakaganda ng kanilang transportation, mga kababayan. Daig na daig tayo, iwan tayo ng ibang bansa. Hindi nyo lang nalalaman dyan sa Pilipinas. Nakakalungkot. Kami mga lumalabas lang ng Pilipinas ang nakakita kung gaano tayo katalong-talo when it comes to economy, infra, di ba? Even sa technology, transportation, wala. So, may inatasan at i-comment nyo nga sa comment section kung sino, ha? Cayman Islands para hindi ma-trace, sabi ni Pega Warp. Sige, comment lang kayo dyan. Babae ang inaatasan na magbitbit ng mga kinamkam. May mga nakaalam na nito kasi may mga nagtanong sa akin. So, kaya pala parang nasa down low ba? Basta nasa, siya, parang off the radar ang babaeng ito. Yun pala yung kanyang role sa grand scheme of things, if you may. Siya ang tagabitbit ng mga dapat itagong yaman. Nahulaan nyo na ba kung sino? Clue, maigsi ang buhok. Another clue, may salamin. I think ang kanyang buhok ay parang salt and pepper na. Baka nga salt na lahat. Salt, asin. At saka ito naman very private naman talaga siya eh. Okay? Itong taong to. She's not into politics, pero syempre, alam nga namang hindi ka makinabang kung nakawan din lang naman ang pag-uusapan. Syempre, makikinabang ka rin. So, para nga naman hindi malintikan ang mga magnanakaw, syempre hindi sila yung magiging punong abala sa paghakot niyan. Okay?
iba ang inatasan. Yung may task para bumitbit ng mga nakaw ay yung babaeng maigsi ang buhok na may pagkatsinita, right? Pagkatsinita. Clue, another clue. One time kinuyog yan siya sa UP. Tama ba? Pinagmumura siya ng mga estudyante ng UP, lalo na siguro yung mga makakaliwa. Maraming mga kaliwang estudyante sa UP. Pumunta siya doon, I think may speaking engagement or naging bisita ng school, pinagmumura. Awang-awa kami dati sa kanya kasi syempre, yung image niya mabait, hindi naman siya into politics, hindi niya deserve na mura-murahin ng ganun. Eh ngayon, nalaman ko, according sa Puting Ahas, ito pala ang taga-bitbit ng mga dapat bitbitin. And siguro kapag ka nagta-travel yung mag-asawang alam nyo na, kasi nga mahilig mag-travel, baka may bit-bit rin, right? May bit-bit rin. Pero para syempre hindi nasusubaybayan ang galaw, hindi yung mag-asawa ang magbibit ng mga nakaw. Syempre yung kadugo. Sino ito? Natahimik lang at siya pala ay wala, syempre, ano magagawa natin kadugo eh. Diba? Pero yan po ay galing sa Puting Ahas. Yan ang kanyang, ay ganun ba? Ganun ba? Siya ba? Siya ba? Ang dahilan. Kaya ako talaga. Magtatatlong taon na, limas na ang yaman ng Pilipinas. Hanggang 2028 ba silang maghahakot? Papayagan nyo ba ito? Hindi ba kayo magagalit? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.